Ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. May mga tuntunin ng unang kasunduan tungkol sa pagsamba at may sambahang gawa ng tao. Itong toldang sambahan na ginawa nila ay may dalawang silid. Ang unang silid ay ang banal na lugar, kung saan naroon ang ilawan, ang mesa, at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawang silid ay ang pinakabanal na lugar. Naroon ang gintong altar na pinagsusunugan ng insenso at ang kahon ng kasunduan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kahon ang lalagyang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkasibol, at ang malapad na mga bato kung saan nakaukit ang mga utos ng Diyos. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. At nilililiman ng mga pakpak nito ang lugar na iyon kung saan pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Ngunit hindi namin ito maipapaliwanag ng detalyado sa ngayon. Ganoon ang pagkakaayaw sa loob ng toldang sambahan, at araw-araw pumapasok ang mga pari sa unang silid ng tolda para gampanan ang tungkulin nila. Ngunit ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar, at minsan lang sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sa ginagawa nilang ito, ipinapakita ng banal na espiritu na hindi makakapasok sa pinakabanal na lugar ang karaniwang tao hanggat naroon pa ang dating toldang sambahan. Ang toldang iyon ay larawan lang ng kasalukuyang panahon, sapagkat ang mga handog at kaloob na iniaalay doon ng mga tao ay hindi nakapaglilinis ng kanilang konsensya. Ang mga ginagawa nilang ito'y nauukol lang sa mga pagkain at inumin at mga seremonya ng paglilinis. Mga tuntuning panlabas lamang ito na ipinapatupad hanggang sa dumating ang bagong pamamaraan ng Diyos. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan, na higit na mabuti kaysa sa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao, at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar, at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kaniyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman.